Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Painit na ng painit, patindi na ng patindi ang nagiging laro ng ating pambatong si Woman FIDE Master Jamaica Yap Mendoza. Ang kalaban niya sa round number 8 ay ang pambato naman ng Serbia, Woman FIDE Master Vera Vujovic. Dito po ay makikita natin na pabigat na ng pabigat dahil approaching, papatapos na po, gintong medalya ang usapan dito. At World Champion Girls Under 14 ang pinag-aagawan dito mga kamatsas. Mamaya po pakita ko sa inyo ang standing nila at ang round number 9 pairing naman. Ang ginawa ni Jamaica, nag-E4, E5 si Vera, Knight F3, Knight C6 at pinasok ang Scotch opening kung tawagin. Kinapture, yan talaga po yan, main line. Knight F6, kinapture muna yung C6, capture, at E5. Main line ng Scotch opening talaga. Halatang aral po ito, suyod to ni Jamaica sigurado. At nagda-Knight D5 talaga, C4, Bishop A6. Naalala ko yung mga laro nila Kasparov. Ang block dito, naalala ko si Adams, no? Kasparov versus Adams. Popular line ito dati, talagang gamit na gamit. Nag-B3 para suportahan po yung C4 extra support. May pressure kasi yan dyan. At nag-G6 dahil natatakpan nga po ng queen ang bishop, ililipat ang bishop sa G7. Nag-G3, bishop G7, bishop B2, suporta. At nag-castling na bishop G2 para makapag-castling na rin. At nag-rook E8. Ayan, pinatungan para makuha yung pawn E5. Kinaslingan, good move. Pero ito po ay mainline talaga. Bishop takes E5. Capture, capture, takes, at dito po sinadya ni Vera na isacrifice yung kanyang, kasi mangyari 2 minor pieces sa isang tore. Pero hindi po biro ang linya na to. Bagamat 2 minor pieces, exchange down ang black kung tutuusin, makapal naman masyado ang posibilidad na makontrol ng black ang sentro sa pamamagitan ng kanyang pawn structure. Knight C3, inatake C6 depensa at nag-rook E1. Ayan. At yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito. Dahil ang nakatala dito na palagi ang ginagawa ay rook D1. Rook C1 at Knight A4. Okay, equal na equal ang line pala na to, no? Rook E1, palit, novelty. Nag-rook E6 na bad mo ban si Vera. Dapat daw po ang tira dito ay capture na, capture, and then A5. Ayan, na dito binigyan ng slightly better ang black kasi nga po napakatigas nga naman ng sentro. Nakikita ko nga po dito yung gapang na ilalagay yung king sa D6. Pwede pang sumugod, mga ganon. Medyo mabigat po kasi talagang solid ang pawn structure ng black. Balik tayo, nag-rook E6. Ang gusto dito ni Vera, si Jamaica ang kumapture dyan para ma-repair yung pagka-double pawn niya. D ang pangka-capture. Nag-bishop H3 muna. Okay, para iritahin ang black na siya ang kumapture sa rook E1. Pero dito po ang gusto ng computer ay Knight E2, rook C1, at ibalik yung rook sa D1. Ayan, para yun talaga gusto, no? Ayaw talaga ipalit ng computer. Ibig sabihin, may nakikita ang computer na medyo delikado pagka na-exchange. Nag-F5, okay, para maputol ang threat. At nag-bishop G2, bumalik ulit. Pinatungan na battery, kinapture na po ni Jamaica. At dito, kitang-kita po sa evaluation bar na lumamang na ang black ng medyo malaki po yan. Kasi dito, ang tamang tira daw ay rook D1. Ayun, so dito po medyo kailangan pa ni Jamaica na i-work out yung endgame outcome ng theory ng Scotch. Yun, na-repair kasi, nawala po yung double pawn, so naging solid. Dito kasi, 5 pawn sa puti at lumalabas pala, lamang ng 2 pawns ang black. Solid pa yung sentro. Grabe, mabigat kalaban ng sentro. At dito po nag-F4. Nagustuhan ko tong F4 kasi kung hindi mag-F4, wala na talaga. Ido-dominate na talaga ng black ng gusto ang sentro. Mag-E5 yan, tapos mag-D4. Ang kapal-kapal po ng pagagapanging pawns dyan sa sentro. Delikadong delikado. Kaya kailangan
force talaga tong F4 para makabungi-bungi na hindi naman solid na ibibigay ang center control sa black. King F7 at nag-King E2, E5. Ayan na po, nainip na si Vera, talagang sinabay na. Nag-King E6 muna. Ang galing sa endgame nitong Vera, mga kamatsas. Galing, no? May mga pabitin, no? King ang pangka-capture dyan. Ganda ng idea. King D3 at King takes E5, nag-Knight E2. Ayan, paiikutin, Knight D4, nag-A5 muna, H4 muna para wala ring G5, nag-King D6, Bishop F3, H6. Ayan po ang papagapangin. Mag-G5. Grabe, nakaabang lang yung black, no, sa lulundagan ng knight kung saan ba pupunta. Knight D4, ayan po, no, may mga ganun na ako nakikitang basag pero kailangang istorbohin kaagad. Tama. Nag-Knight B5 check, nag-King E5. Ay, oo nga, no. Naku, sayang kung pwede sana to eh. Kain-kain double eh. Yung nga lang, pag kinain to, may Rook D8. Nag-Knight C3 na lang po si Jamaica. Dito po kasi mga kamatsas, ang sarap sanang kainin. Kung kakainin ng king yan, may check, double. Kaso mag-Rook D8. Na kapag dinipensahan, wala, one pawn up eh. Kahit isabay na, wala. One pawn up yan. Talong-talo po sa king and pawn ending pagka one pawn down. Lugi, kumbaga, sa endgame. Kaya hindi pwedeng isabay. Napa-Knight C3 dito si Jamaica at nag-Rook D8, depensa. Knight E2, hanap ng mga control pa pero grabe talagang abang na abang ang mga galamay ng pawns dito ng black para patayin ang activity o mobility na aktibo na magagawa ng knight. Nag-Rook C8, ayan, mukhang dyan nabubuelo. Ng break, nag-King C3 muna. So dito po, nag-aabang-abang na lang si Jamaica kung ano ba talaga ang gagawin. Kapag nag-push kasi, maselan kasi mafi-fix eh. So makukuha yung C4 kaya dapat maingat din dito ang black. Nag-C4, kinapture na, capture, King D3, ayun, nasulyapan dito. Nakita dito ni Vera na weak ang pawn A2 at dito po mga kamatsas, nag-Bishop takes D5. Ayan, kasi pag kinapture nga naman, may double si Jamaica, makukuha tore. Yun nga lang, laging may mga pangganon eh. May mga pangganon, ano? Check, nag-King C4. Kasi po kung iyaharang ang knight, capture na talaga yan, capture. Again, meron na namang extra pawn na magagawa ang black. Dalawang pawn kasi lugi ni Jamaica kaya ang hirap sumabay talaga. Ayun, bumagsak. Knight C3 and then lipat naman doon, mag-Rook H3 or kakainin yon. Bishop F3 dinipensahan and then nag-G4. Bishop C6 and then bumagsak na naman. So ito na naman yung pawns na papagapang. King B5, King D4, inatake ang knight, check, punta doon, Knight F4 and Rook H2, kinapture na and King F2 para kuhanin ang pawn sa G3 at dito nag King B4, kinapture na po, Knight E6. So hindi pa rin sumusuko ang ating pambato dahil kahit papaano, baka mamaya makapalupot ng something yan. F4 yun nga lang po talagang kitang-kita, ito na po ang nakakatakot na papagapang na nako, magiging queen. Nag-Rook H1 muna. Napakaingat ng kalaban. Grabe pala itong Vera na to, no? Grabe sa endgame. Knight C5 at dito chumek muna para lumayo ang king and then Rook E1. Ito na po yung next. King D2 and then nag-F2. Ito na po, magkuqueen na. Knight D3. Laban pa rin po. And then F1 queen. Dito po kasi kaya hindi na pinigilan. Wala na rin eh. Isasabay na rin eh. Ito pa yung andaming pawns. Kaya hindi talaga, kumbaga, ginagambol na lang dito ni Jamaica na, ayan, 2 minor pieces, pero wala na rin po. Wala na rin. Lilipad na rin. Makukuha na rin yung bishop. So, nag-resign na po dito si Jamaica. Okay lang po yan, mga kamatsas, ano? Nakakapanghinayang lang kasi nasa top na siya, pero okay lang. Party po talaga yan ng bakbakan. At not bad pa rin naman. Hindi naman masama ang standing. Oh, tingnan nyo po, oh. Grabe, namamayagpag pa rin sa taas. Kung nanalo nga lang siya, talagang grabe ang lamang na niya. Ngayon, dikit-dikit pa rin naman. 0.5 lang naman ang lamang nitong Vujovic, Vera ng Serbia. So, 0.5 lang eh. O, dikit-dikit pa yan. So, meron pa silang 9, 10, 11. So, 3 rounds to go.
So dikit-dikit pa yan, maaring kung ano pa mangyari kay Vera at manalo tayo, so dediretso pa yan. Ito po yung pairing ng round number 9 na aabangan natin dito. So not bad, no? Board 2 pa rin dito ang ating kababayan. Ang kalaban niya, ayan, walang title. Taga Kazakhstan. So ingat lang siya kahit 1888. Siyempre, iba yung ingat pa rin kasi nasa top pa rin yan. Pero unang tinginan pa lang, pakiramdaman pa lang mukhang lamang dito si Jamaica. Tatrabahuin lang para talagang sigurado. At mabigat ang kalaban din dito ni Vera, no? Di rin sigurado. Ayan, no? 6.5. Ibig sabihin, matindi rin yan. So, kung yan kung mapipisak niyan si Vera, 7.5, pareho sila ni Jamaica. Mukhang di pa nakalaban ni Jamaica itong sa Adat eh. So, baka talunin ni Jamaica yan. Puro na lang prediction, pinoporma para mag-champion tayo. Syempre naman. Sino ba namang, may ayaw na mag-champion si Jamaica. Pero, nako, lapit-lapit na yan mga kamatsas. Ano pa man ang mangyari, grabe na po ang pinakita ni Jamaica dito, no? Ginulat na ang buong mundo at napasaya tayo na bahagi ng Philippine chess community. So sana po manalo po si Jamaica mamaya at nakaabang tayo sa magiging resulta ng round number 9. At silipin naman po natin ang naging resulta naman ng ating kababayan sa Boys Under 14 standing. Ano nangyari kay National Master Kasiguran? Okay, pang number 50 siya sa score na 4.5 points. At ang pairing niya ng round number 9, board number 32 siya. Ayan, white. Medyo mabigat talaga labanan dito sa men's division. Danas ko yan mga kamatyas. Nung naglaro ako ng World Youth. Ako noon, na-experience ko, nakaabot ako kay Mamidyarov. Board number 4 yata ako noon sa buong mundo, nakaabot ako. Na-experience kong makipaglaro kay Mamidyarov. Si Mamidyarov, tingin ng tingin sa relos ko. Yung relos ko, peke na makintab. Tingin siya ng tingin, no? Si Mamidyarov noon, naka-di Americana. Ako, ang suot ko noon, parang normal lang na kasuotan natin. Sila, dati pa lang, mga bata pa lang, mga di Americana na eh. Ayan, naalala ko yung World Youth namin ni J.M. Mark Paragua noon sa Iraklion, sa Creta, Greece. Ginanap noon. Ayan, masarap alalahanin. Okay mga kamatyas, abangan po natin. So, ano man mangyari kay National Master Phil Martin Kasiguran, saludo pa rin tayo dahil party po yan. First time niya lang naman dito eh. So, kung ang edad niya bata pa naman si Kasiguran eh. Babawi pa yan mga kamatyas, marami pang tsansa yan. So, abangan natin ang promising performance pa ni Kasiguran na ipapakita sa mga hinaharap. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Abang-abang tayo, kita-kits pa tayo sa mga susunod pang chess updates.